Okay, magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan naming taga-subaybay. At kami nagpapasalamat na muli naming matatalakay ang isang napakagandang paksa, ang may kinalaman sa kalusugan. Ang talakayan ito tungkol sa kalusugan. Ngayong gabi mayroon po akong kasama, aking kaibigan, si Brother Noel. Maraming salamat din, Brother Noel, na nandito ka ngayon at unang pagkakataon na magkakasama tayo sa talakayang ito. At ngayong gabi ating itatalakay ang isang napakagandang paksa. At sana at ang ating mga audience ngayong gabi masatisfy sa ating talakayan ngayon. Magandang gabi, Brother John, at ganoon din sa mga nanonood. Sanang paksang ito na napakahalaga ay maging kapakinabangan sa bawat isa sa ating mga nakikinig. At tayo maging malusog. At abot sa atin ay ma-maximize natin ang buhay na maaring sana na isa po na ipabot sa atin. Brother John? Bago tayo mag-umpisa, tayo po muna Brother Noel, tayo po muna manalangin. Yuyuko tayo sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na muli ninyong pinagkaloob, binigyan ninyo kami ng panahon sa mga oras pong ito upang kaming dalawa, aming tatalakayin ang topic naming inihanda ngayon, may kinalaman sa talakayan tungkol sa kalusugan. Pagpapalain naman ang aming gagawin ngayon. Pagpapalain din ang mga manunood sa araw na ito at sa gabing ito. Umaasa kami sa inyong pangangasiwa na sana sa pamamagitan nito aming mapag-aralan ang mga issues sa Biblia na mga hindi naintindihan at aming pinapanalangin na magdala sana ito ng kaliwanagan sa lahat at makikinabang ang lahat. Maraming salamat, Ama, at aming hinihiling ang inyong pangangasiwa. Pinapanalangin namin ang pagkasi ng inyong banal na Espiritu na bawat isa sa amin gagawa sang-ayon sa inyong kalooban ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ngayong gabi, Brother Noel, ating itatalakay ang paksa na talakayan tungkol ito sa kalusugan. Tatanungin kita, ano ba talaga ang mga prinsipyo sa Biblia, na bilang mga tao na nilikha ng Panginoon? Okay, Brother John, sa muli, magandang gabi. Ang bagong tipan, Brother John, ay bumabanggit ng tinatawag na yung prinsipyo ng stewardship, o yung ikaw ba yung pinagkatiwalaan ng isang bagay. At dito po sa prinsipyo ng stewardship ay maaari nating isama, i-considered ang apat na aspekto ng buhay ng tao. Kagaya ng talento. Ang bawat isa ay pinagkalooban ng Panginoon ng talento. Pera, di ba? Itong ay mga pagkaloob ng Panginoon na dapat natin pangasiwaan. Maging ang ating oras na ginagamit, ito ay kasama sa mga kaloob ng Panginoon. At ang isang napakahalaga, Brother John, ay ang ating kalusugan. Yan. So ngayong gabi, mga kaibigan, hayaan nyo kami na aming ipabot sa inyo ang isa sa mga kinakailangan natin lubos manawaan. Ito yung ating kalusugan, Brother John. Okay. So sa pinagkatiwala ng Panginoon bilang steward, ano ba yung steward sa sa Tagalog, yung katiwala? Tiwala. Bilang tao sa ating planeta, tayo po'y pinagkatiwalaan ng Diyos. Na tayo'y mga ngasiwa, sa ating magulang na si Adan, silang mga ngasiwa. Pero yung mga principle of stewardship, apat 'yun, stewardship of time, talent. Ano ba yung isa? Yung ating mga tinatangkilik. Money. At ang pangatlo, yung ating kalusugan. Yung ating kalusugan. Ngayon, ang ating talakayin dito, hindi yung apat, kundi ang ating itatalakayin ngayon, isa lang. Okay. Kaya nga ang ating talakayan ngayon, ito yung may patungkol sa kalusugan. Okay. Kaya po namin ito, mga kaibigan, tinalakay ay sa dahilan na sa ngayon, ang buhay ng tao ay kadalasan umabot lamang ng 70
Supposed to be dapat, ito ang ideal age na dapat ng tao maabot. Ngunit sa panahon ngayon, Brother John, mapapansin mo, at the age of 40, 50, ang mga tao ay naabot na ng heart attack. Diba? Kumbaga paiksi ng paiksi. At ano ba mga dahilan kung bakit ang buhay ng tao ay lalong umiksi? So, malaking factors ang mga pagkain na ating nilalagay sa ating katawan. Meron ba, Brother John, tamang pagkain o ideal na pagkain na ibinigay ang Panginoon sa pasimula pa? Meron ba tayong mababasa, Brother John? Okay. Kapag titingnan natin ang Biblia, yung ideal na pagkain, pagbabasahin natin yung Biblia from Genesis 1 at saka 2, ang kalagayan nila wala pa yung kasalanan eh. Pero pagbabasahin natin sa chapter 1 ng Genesis versikulo 29 at 30, ito yung ideal na pagkain. Actually, itong versikulo 29, kung ating babasahin itong versikulo 29, ito yung pagkain dapat sa tao. At pagbabasahin mo yung 30, ito yung pagkain sa hayop. So, ating titingnan, ating babasahin kung paano ito nakasulat sa Biblia. Ito yon. At sinasabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa. At ito'y magiging inyong pagkain. Na napapansin ninyo? Ito yung pagkain, ito yung ideal na pagkain ng binigay ng Diyos doon kay Adan. So sa versikulo 30, ito din yung pagkain na binibigay niya sa mga hayop. So, mahalaga na ating makita ano ba talaga yung unang mga pagkain, ideal na pagkain na binigay ng Diyos na alam niya. Kasi siya ang gumawa sa atin, kaya alam niya kung ano yung tamang pagkain na appropriate sa ating katawan. Yun nga ang gusto kong itatalakay. Yung ano natin ngayon, sapagkat siya naman talaga ang gumagawa niyan. So, pag ang Diyos ang nagbibigay, ito'y walang duda. Pero pag pagpansinin mo, ay hindi pala ipapakain ng Panginoon yung mga hayop dun eh. Ito yung ideal talaga, prutas lang, gulay, mga cereal, ito yung unang pagkain ang ibinibigay niya sa tao. Dumating Brother John sa Brother John sa punto na nung pinapanukala ng Diyos na magkaroon ng malaking baha, yung tinatawag nila na dilubyo, ay ipinasama ng Panginoon yung mga hayop dun sa daong ni Noah. At atin mababasa sa isang talata na mayroong mga hayop na magkakaiba. May dalawang uri ng hayop ang pumasok doon sa daong kasama ni Noah. Ito ay ating mababasa sa Genesis chapter 6. Siguro simulan natin ibalik natin sa Genesis chapter 7 verse 1. Genesis 1 hanggang to, no? At sinasabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sambahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Bawat malinis na hayop, kumukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ang kanyang babae. At ang mga hayop na hindi malinis ay tigdadalawa ay ng lalaki at ng kanyang babae. Yan, di ba? Brother John, nakita mo, napansin mo na mayroong pagkaiba yung dalawang klaseng ng hayop o dalawang uri. Ito yung mga sinasabi na malilinis. Sabi ng Panginoong Diyos, 7 lalaki at saka 7 babae. Doon naman sa mga hindi malilinis, tagdadalawang pares lamang. So may pagkaiba mga kapatid, may pagkaiba mga kaibigan, yung mga hayop na binabanggit ng Panginoon na malinis at saka hindi malinis. Dito po sa talatang ito, hindi po natin nakikita kung ano bang mga hayop ang sinasabi na marumi o malinis. Datapwat mga kapatid sa atin pong susunod na talata sa Leviticus po, binigyan na po ng Panginoon ng mga pangalan kung ano bang uri ng mga hayop ang pwede nating kainin. Siya mismo ang nagbigay ng palatandaan para hindi po tayo malito. Di ba, Brother John? Siyempre sa dami ng mga hayop ngayon, mga na umusod sa lupa, mamaya baka hindi tama yung ating madampot. So, ang Panginoon mismo, mga kapatid, mga kaibigan, ang siyang nagbigay ng palatandaan para natin makita yung malinis at saka hindi malinis. Okay, atin po simulan sa Leviticus 11.
Siguro Brother John, para hindi po masyado matagal, magbigay lang tayo ng mga ehemplo sa bawat mga malinis at saka hindi malinis, ano? Pag titingnan natin yung Levitico 11, versikulo 6 ata, yun yung palatandaan sa mga hayop na malinis, no? At versikulo 5, ito yung nakasulat sa versikulo 5. At ito yung sabi, at ang kuniho, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal ito sa inyo. Ito yung binabanggit nilang mga karumal-dumal, ano? Okay. Libre, at sapagkat ito'y may hati, ang ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal ito sa inyo. So, Brother John pala, yung palatandaan pala, para masabi na ito ay malinis, kinakailangan pala na ang paa ay hati. Hati yung paa, no? Pag ganun siya. At ngumunguya. Ngumunguya at hati ang paa. Okay, sa talatang 7. Tignan natin. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, baak, tatapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal ito sa inyo. Huwag kayong kakain sa laman ng iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Karumal-dumal nga sa inyo. Okay, so wala po tayong question yan, no? Wala tayong tanong kasi Panginoon mismo nagsabi, sinabi niya na huwag sanang hipuin o huwag kainin. Yan. Okay, sa mga hayop po yan na umusod sa lupa. Doon naman sa mga isda, doon sa tubig, ano naman ang palatandaan ng mga isda na ipinagkatiwala ng Panginoon o kanyang pinapayagan na kainin ng tao? Sa sunod pong talata, sa talatang sige, Brother John, pakibasa mo nga. Dito sa verse 10, sa 9, ang mga ito'y inyong makakain, ang mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat, sa mga ilog, makakain ninyo. At ang lahat na walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at ilog, at lahat ng gumagalaw sa tubig, na may mga buhay, ay pawang karumal-dumal nga sa inyo. Yan. So Brother John, nakita natin sa mga tubig naman ay meron din palatandaan na bigay ang Panginoon para hindi tayo malito. Kinakailangan ay meron siyang kaliskis at saka meron siyang palikpik. Yan. At lahat ng mga nasa tubig na pag hindi makikita yung palikpik at kaliskis, kapag hindi magkakasama yung dalawa, sinasabi ng Biblia na ito'y karumal-dumal nga sa inyo. Okay. Ano ba itong salitang karumal-dumal? Ito po ay sa atin po sa ngayon siguro kung sabihin natin ay hindi po siya tagang kanais-nais, hindi ka tanggap-tanggap para sa atin. Ngunit maraming Brother John ang nasasarapan. Ngunit ating mga kapatid, ating pansinin, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ito pong tahong. Alam ko noong Brother John, tagang paborito ko yung tahong. Ngunit nang malaman ko, Brother John, na ang tahong, pati ng tinatawag nila na red tide, ay siyang agad ang naapektuhan. Bakit kayo ganun? Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ang tahong o ang talaba, sila agad yung naapektuhan ng tinatawag na red tide. Sa dahilan na sila yung gumagapang dun sa dalampasigan. Kanilang inabsorb ang lahat ng mga dumi mula dun sa mga drainage. At pagdating ng red tide, napupunta sa kanila ang mga toxic waste. Yan. Kaya sila yung, kumbaga sa atin sa ngayon, sinasabi na sila yung janitor ng dalampasigan. Dahil kanilang nililinis ang lahat ng mga dumi na nandyan matagpuan sa dalampasigan. Kaya ayaw ng Panginoon na atin itong ilagay sa ating katawan. Sa Brother John, pangalawang example. Kami, Brother John, sa aming lugar, pati ng panahon ng tag-ani ng palay, marami ka nung panahon na yun, marami ka makikita ng mga crabs. Nung kami po hindi pa mananampalataya, ay talagang masarap para sa amin yun. Ang ginagawa namin, mga kaibigan, pag kami namimingwit, ay ginagamitan namin ng ulo ng isda na nabubulok. Ay, naku, Brother John. Kung makita mo, sama-sama sila, ang dami nila. Doon natin ma-realize, mga kaibigan, na ang lahat ng mga marurumi
na hindi ka nais-nais, itong paborito ng mga ipinagbabawal ng Panginoon. Kaya sila nilikha, hindi po dapat para sa ating tiyan, kundi sila yung mga siwa ng mga dalampasigan o mga lugar na maraming mga dumi, Brother John. So kung dapat nating unawain pala, nilikha sila ng Panginoon, mayroon po silang mga gawain. Mayroon silang purpose kung bakit sila ginawa. Okay, so sa mga ibon naman, meron din ng mga katangian kung paano natin makikita kung anong klaseng mga ibon ang pwede nating kainin. Pero mga Brother John, ipagkatiwala natin sa ating mga audience yan. Leviticus 11, reviewin nyo mga kaibigan para makita nyo ang kabuhan kasi ang ating pong oras ay kaunti lamang. Makikita na Brother John kung isa-isa nila talaga ang Kapitulo 11 ng Leviticus. Okay. At hindi lang po isang chapter sa Biblia ang nagsasabi patungkol may kinalaman sa pagkain o patungkol sa kalusugan. Tinuturo ito ng Panginoon. Mababasa po natin yan mga kapatid sa Deuteronomy 14. Yung buong chapter, babasahin lang po ninyo yan. Makikita na ninyo ang aral ng Panginoon patungkol po sa pagkain. Okay. Brother John, ang ating ngayong suliranin ay ganito. Marami sa ating mga kaibigan na kanilang gina-justify yung pagkain ng mga lamang dagat na to o yung mga karne na to sa dahilan na itong ating binabanggit ay matatagpuan lamang sa lumang tipan. Kung sasabi na naman ng ating mga kaibigan sa ibang mga mananampalatayan, sabi nila, yung binabanggit nyo, Brother Noel, Brother John, yan ay sa lumang tipan na yan. Sa bagong tipan, nilinisan ng Panginoon yan. Meron ba tayong mababasa, Brother John, na tagang ito nalilinis? Okay. Mayroong mga talata sa bagong tipan na ating titignan na kanilang pinagbabasihan ng kanilang claims. Pero ano ba talaga sinasabi ng Biblia? Ngayong gabi ay ating taga itong isa-isa, Brother John, para lubos manawaan ng ating mga kaibigan. Kaya kanina ating binanggit yung prinsipyo o yung katiwala ng ating kalusugan ng ating katawan. Mayroon bang binabanggit, Brother John, sa Biblia na talata na nagsabi na dapat natin ingatan ang ating katawan? Okay. Pagtitingnan natin ang sulat ni Apostol Pablo, dalawa pong sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Korinto. Sa unang Korinto 6, 16 at 17, atin po yung mababasa. Na pagtitingnan natin yung talata na yan, no, ay napapansin po ninyo gaano kahalaga itong ating kalusugan, no? Hindi ba ninyo nalalaman na ang 19 kayo, no? 19 hanggang 20. 6:16 to 17. Oh, yan. 19. Ito po sa 19. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan, ito po'y templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi na kayo sa inyong sarili. Sapagkat kayo po'y binili sa isang halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, okay. Napapansin na. No? Tagang maliwanag yung sinasabi ni Pablo na itong ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang isa pang talata, Brother John, ay ating matatagpuan sa unang Korinto, sulat pa rin ni Pablo, sa Kapitulo 3, talatang 16 at saka 17. 16, hindi ba ninyo nalalaman kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. At ang templong yan ay kayo. Tayo pala, Brother John. Sa Biblia kasi mga kapatid, ay may dalawang klaseng templo ang binabanggit. Ang unang templo, ito yung ating pinupuntahan, Brother John, tuwing tayo ng bahan. Ito ay templo, sanctuary. Pero sa ating ngayong pag-aaral, ating nakikita na ang isang templo na binabanggit, ito yung templo, yung ating katawan. Yung body temple. Body temple ito. So, ninanais ang Panginoon na atin itong ingatan. Dahil, kung ito'y ating sisirain, paano natin ma-expect na sa pagbalik ng ating Panginoon, tayo ililigtas niya? Instead, tayo ay gigibain ng ating Panginoon. So, mahalaga mga kapatid na ating malaman, ating makita,
ating mapag-aralan kung paano ba ang tamang pangangalaga sa ating katawan. Mayroon ding sulat, dagdagan ko din Brother Noel, sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10:31. Napakaganda yung kanyang sulat, no? Kapag titingnan natin yung unang Korinto 10:31, paano po natin ito bababasa? Kaya nga ito yung sabi niya, kaya kung kayo'y magsisikain man, magsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Okay. Ito pala yung kadahilanan. No, kaya nga pag titingnan mo, bakit mayroong ideal na pagkain ng Diyos sa Biblia? Isa lang po ang ano ng Diyos. Alam niya kasi kung paano niya ginagawa yung mga hayop na yan, no, sa dagat o sa lupa. Mayroon silang mga gawain, mayroon silang mga tungkulin. Kaya nga ito po yung mga kadahilanan. At bilang katiwala ng Diyos, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung kayo magsisikain, magsisiinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Okay. So, pupuntahan na natin, Brother John, yung isang talata o kapitulo sa Biblia na kadalasan ay ginagamit ng ating ilang mga kaibigan sa ibang pananampalataya na ito daw ang nagsasabi na talagang nilinis ng Diyos yung mga marurumi, karumal-dumal na mga hayop na binabanggit doon sa Lumang Tipan. Okay. So at ngayong gabi ating isa-isahin yung kapitulo 10 ng mga gawa. Okay. Kasi ito palagi ang naging basihan nila na pwede nang kainin. Ngunit ano ba talaga ang mensahe na ipinapaabot ni Pablo para sa atin? Okay, ating basahin ang kapitulo 10 ng mga gawa. Pagpapansinin kasi ninyo, ito yung talakayan natin, Brother Noel, ngayong gabi. Kasi yung ating topic nga, may patungkol sa kalusugan. Ano? At kapag mayroong tagapanood, tagapakinig, lalo na sa mga Protestant world, karamihan kasi sa kanila, sabi nila, yung tinatalakay ninyo sa Old Testament yan. Pero sa New Testament, pwede na yan kainin. Kaya nga, ano man ang ating itatalakay sa Old Testament, sa kanila walang bisa yun eh. Oo. Kasi pagdating sa New Testament, sabi nila nung namatay si Kristo sa cross ay nawala na yan. Wala na. Abolis na. Abolis na. So, amin itong tatalakayin lahat ng mga issue sa New Testament, lahat ng mga talata nilang ginagamit. At isa sa talata na kanilang ginagamit ay yung Gawa 10. Gawa 10. Papansinin niyo yung Gawa 10. Pag-umpisahan natin yan sa 10 to 11, yan. 13, babasahin natin yung Gawa 10. No? Ito yung ginagamit ng maraming relihiyon. Ito yung dahilan kung bakit ang Old Testament na batas ng Diyos sa pagkain, hindi na, wala na. Bulis na. Bulis na. Ating babasahin itong talata. Totoo ba na sa New Testament wala na ito? At dito sa 10, at siya'y nagutom, nagnanais kumain. Datapwat samantalang nagaghanda sila, sabi noon, ay nawalan siya ng malay. No? Ito si Pedro, ay nakatira ito sa bahay ni Simon. Sa may oras daw na ikasiyam eh. Habang may oras na ikasiyam, yung oras na ikasiyam, oras na ika-6, alas 12 ng tanghali yon. So pag alas 12, nagugutom na yan. So naghanap si Pedro ng pagkain. Pagbabasahin natin yung 11, no, titingnan natin yung verse 11, at nakita niyang bukas ang langit, no, nang naghanda sila ng pagkain, nawalan sila ng malay, nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa na gaya ng malapad na kumot at nakabitin sa 4 na panulok at bumababa sa lupa. At doon naroroon ang lahat na uri ng mga hayop na may 4 na paa. At nagsisigapang sa lupa ang mga ibon sa langit, ay dumating sa kanya ang isang tinig. Sabi nung tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Yan to yung Sa 14, datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. So pagtitingnan mo, si Pedro pala hindi kumakain. No? Sa 14, na pagtitingnan ninyo yon, datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari. Kasi wala pang marumi o karumal-dumal nga nakapasok sa akin o kumain. No? Sa 15, at muling dumating sa kanya ang tinig sa 2. No? Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Okay. At, sige.
Brother John, pagkabasa ng ating mga kaibigan noon at kanila nang isara ang kanilang Biblia, tapos na, di ba? Oo. So, ang conclusion na lalabas o makukuha nila Sa ay talagang karamihan. pwede na talagang kainin. Pwede Ah. talagang kainin, di ba? Kasi doon na naman nila inihinto ang pagbabasa. So, kung ikaw man naman nagbabasa noon, ay talagang ang makukuha mo na conclusion is talagang pwedeng kainin. Mm. Oh, no, napapansin mo, ganun nga karamihan ang nangyayari, di ba? Okay. Pag-aral nila sa Biblia, ay ito pala pwede nang kainin. Mm. Kaya nga ang ginawa ng karamihan, at ito din yung ginagamit na talata ng karamihan, kung anong dahilan kung bakit sila kumakain na ngayon ng baboy. Mga pinagbabawal. Mga pinagbabawal. No, pero ating titingnan ngayong gabi, ganito ba talaga ang totoong pangyayari na sa Old Testament pinagbabawal ng Panginoon, sa New Testament pwede Pwede na. na? Oo. Na, ito yung ating tatalakayin ngayon sapagkat ano ba talaga ang napapaloob na mensahe diyan sa Gawa 10? Okay. Sa ating muling basahin. Ah. Simulan natin sa talatang 1. Uno. Ayan. Kapitulo 10. Mga kaibigan, kung meron po kayong Biblia, pwede nyo pong sundan habang binabasa sa simula po sa versikulo 1 ng Kapitulo 10 ng Gawa. Okay. At pag ating babasahin dito, may isang lalaki nga sa Cesarea, nagngangalang Cornelio. Senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan, na matakutin sa Diyos, siya ang buong sambahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nanalangin sa Diyos. At nakita niya ang liwanag ng isang pangitain na may oras na ikasiyam sa araw na pumasok at patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio! At siya ay nagtindig sa kanyang at sa pagkatakot niya, nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang panalangin mo at ang paglimos ay nangingilan sa isang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon, magsugo ka ng tao sa Hope at isama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Siya ay nanuluyan sa isa na Simon na nagluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabing dagat. At nang umalis ang anghel sa kanyang mga salita, tumawag siya ng dalawa sa kanyang mga alila at isa pang kawal na masipag sa kabanalan sa paglilingkod sa kanya parati. Yan. So, Brother John, bali tatlo pala sila, no? O, Tatlo yung alipin at isa kang kawal. Sundalo. O, so, okay. Tatlo sila pala ang pinadala ni Cornelio. Cornelio. Sige po. Ating titingnan din dito, kapatid na Noel, yung background, no? Ano ba talaga paano ba natin pag-aaralan ang Biblia? Sa pag-aaral kasi sa Biblia, mga kapatid, mayroong tinatawag na hermeneutical study sa Biblia na malaman mo yung talata na ito po ang kahulugan kapag pagbabasahin mo ang isang talata sa Biblia, tapos titingnan mo dito ang background, bakit ito sinasabi ng talata. Now, for example, kagaya ng sa Gawa 10. Na, ang babasahin ng mga tao dito, 11 to 15 lang ang kanilang babasahin. O hanggang 19. Opo. Pagkatapos nila mababasa na nila, ay sinasabi nito, ang Old Testament pala wala na. Pwede na nating kainin kasi nakasulat dito. Pero ang pag-aaral sa Biblia, hindi yun dapat. Kung hanapin ninyo ang katotohanan, titingnan ninyo ang background. No? Ano bang pangyayari? Bakit pinag-usapan nila dito ang pagkain? Ika-consider ninyo yung mga tao, sino yung mga panauhin sa talatang yan, bakit kanilang pinag-usapan ang may patungkol sa pagkain? No? At ano po ang mga kahulugan nun? Katulad nito, ang background po sa Gawa 10, ito yung tunay niyang background. No? Ang background sa Gawa 10, mayroong isang sundalo na kapitan, isang Italiano na nakatira sa Cesarea. Ang pangalan niya si Cornelio. At ito si Cornelio, pag ating binabasa kanina, ang background po ni Cornelio, habang siya ay opisyal ng mga sundalo, siya po'y mayroong takot sa Diyos. Tapos, maliban sa takot sa Diyos, siya po'y palaging naglilimos, matulungin.
Tapos mapanalanginin. Dapat sa Biblia, nanalangin siya sa may oras na ikasyam. Yung ikasyam na oras, yun po 3:00 ng hapon. At habang siya nanalangin doon, nagpapakita ang isang anghel. At yung nagpapakita ang anghel ay nanalangin ka at ang Diyos ay sinugo ako para ipakuha mo si Pedro na tinatawag na Simon. Dadalhin mo dito at makinig ka sa kanyang sasabihin. Kasi ang ano po doon, hindi pa po siya mananampalataya. Hindi pa. Oo. Kaya nga nang nakita niya yung salita ng anghel, tinawag niya kaagad yung dalawang alila. At tapos nagpasama siya ng isang sundalo na nakasama din niya sa pagtulong. Ito yung pinagkatiwalaan niya sa pagtulong sa mga tao. No. So, saan po sila pumupunta? Ang anong instruction doon ng anghel ay pumupunta din sila sa bahay ni Simon na nagluluto ng balat. Doon nakatira kasi si Simon Pedro. Si Simon Pedro, tama 'yon. No, pag hanap nila at habang naglalakad sila, ilang araw ba, Brother Noel, ang kanilang paglalakad? No? Nang binabasa ko sa nang dumating, pagtitingnan mo 'yun sa 25-26, sabi ni Cornelio, may 4 na araw na. No, so ibig sabihin, 2 or 3 days ang kanilang paglalakbay itong 3 katao. Papunta sa bahay ni Simon na magpapanit. Pero nang habang sila parating na at malapit na sa pinto, si Pedro ay nagutom. No, nagnanais ng pagkain at umakyat si Pedro sa taas ng kanyang bahay o sa attic ng kanyang bahay para manalangin. Pero habang nanalangin siya doon sa verse 9 ay nakakita siya ng umalis yung kanyang diwa, nakakita siya ng pangitain. At habang siya nakakita ng pangitain, nakikita niya yung kumot na may 4 na panulukan. Ano Parang ba ganito. 4 na panulukan, na kung sabi ay mayroong tali. At sa loob noon ay may nandoon ang lahat ng mga hayop na binabanggit doon sa lumang tipan, nakarumal-dumal at gumagapang. Nandun sa loob lahat 'yun. So ano ngayon ang sinabi ng tinig kay Pedro? Ito yung sabi ng tinig, Pedro, magtindig ka, pumatay, at kumain. Yun yung tinig na ating nababasa kanina. Tignan natin ulit ang talatang Kapitulo 10, talatang 11. 11 na, no? 11. Titingnan natin sa 11. Ito po yung nakasabi. Dumating sa kanya ang tinig, sa 13, dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Ito yung tinig. Okay. Tignan natin, Brother John. Pakibalik nga yan. So, tignan natin, Brother John. Merong isang tinig at inutusan si Pedro. Sino ba palagay mo, Brother John, ang tinig na to na nagsabi kay Pedro na tumindig ka, pumatay ka at kumain? Pagtitingnan sa palagay mo, no? Saan ba nanggagaling yung tinig? Sa taas pa, Brother John. Sa tinig ng Panginoon na inutusan si Pedro na tumindig, pumatay, at kumain. Okay? So, tingnan natin ang sunod na talata. Ano ang sagot ni Pedro sa Panginoon? Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain o ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Okay. Marami tayong may ilang mga bagay, Brother John, na gusto kong pansinin natin diyan sa talatang yan. Okay. Ibalik natin ng konti, ang talatang 14. Okay. Ang pagkasabi po ni Pedro, sabi niya, kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o karumalban. Ibig sabihin ng kailanman, ni minsan hindi ako kumain. Di ba? Tama, Brother John, di ba? Ni minsan sa buhay ko na ito ay hindi ako kumain ng bagay na marumi o karumal-dumal. Si Pedro po, mga kaibigan, ay right hand ng ating Panginoon. Ano mga mensahe ay ipinapaabot ng Panginoon sa pamamagitan ni Pedro. Okay. So si Pedro, nandun siya nung ang ating Panginoon ay ipinako sa krus. Kung sa panahon na yon ay nilinis ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa tingin ko, Brother John, imposible na yung mensahe na paglilinis ng mga hayop ito ay hindi malaman ni Pedro. Alam ni Pedro dapat yon. Kung nilinis ng Panginoon, yung mga hayop na yon, doon sa kanyang kamatayan, ay dapat alam ni Pedro yung mensahe na mga hayop ito
ay talagang Makakain nilinis. Ngunit ang sabi ni Pedro, nung sinabihan, Panginoon, kailanmay, hindi ako kumain yan. Ibig sabihin, ni minsan, mula nung ako ipanak hanggang sa oras na to, hindi ako kumain minsan man ng mga bagay niya na sinasabi na marumi o karumal-dumal. Lumal. Ngunit, sumagot ulit ang Panginoon, Brother John. Okay, sa sunod na talata, anong sabi ng At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. yun. So, ito na ngayon, ang ating dilemma, Brother John. Panginoon, alam niya lahat. Si Pedro ay kanya lamang right hand. Ang lumalabas para bang, dahil sa pag-ayaw ni Pedro, ang lumalabas, mas matalino pa siya sa kanyang Panginoon. Sabi ng Panginoon, nilinis mo na yan, Pedro. Ang sagot ni Pedro, Panginoon, hindi ko kumakain ng marumi o karumal-dumal. Okay, so sumunod na ang 16. Oo. At ito'y nangyayari sa ikatlo at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Okay, so hindi natapos pa din yun ang argumento na si Pedro ay sinasabi niya talagang hindi siya kumain. Oh, ni minsan hindi siya kumain. Mula na siya ipanak hanggang sa oras na yon na dumating ang vision na to, ang pangita na to, hindi siya kumain kahit minsan. Ngunit sinasabi naman ng Panginoon, nilinis ko na yan, Pedro. Ngayon, kung atin isasara ang ating Biblia at doon na lamang tayo, magkaroon tayo ng conclusion na pwede tayong kainin. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng vision na to? Kung atin mga kapatid ipagpatuloy, huwag natin isara ating Biblia, atin tatapusin talaga ito, magkaroon tayo ng isang conclusion na ang mga bagay ito ay hindi taga pinapayagan ng Panginoon na kainin. O sige, Brother John. O, sa 17, pag ating babasahin yung verse 17, at samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan. Yon, pinag-isipan pa niya, Brother John. Pangitaing kanyang nakikita, narito ang mga taong sinugo ni Cornelio. Yan. Nang maipagtanong ang bahay ni Simon na nangagsitayo sa harapan ng pintuan. Okay. So, una, Brother John, no? Una, pansin natin, 3 beses nangyari yun na ibinaba. 3 tao ang dumating sa harapan ng bahay ni Pedro na kung saan ay nandoon din si Simon Peter. Yun ay bahay ni Simon na nagluto ng mga balat. 3 beses yon, 3 tawang dumating. Doon sabi ko kanina, sa ating mga nagbabasa ng Biblia na nagnanais talagang kumain at isinira ang Biblia, tapos na. Pero kung ating papansin sa 17, si Pedro, Brother John, nag-iisip pa. Si Pedro, nag-iisip pa. Pero tayong mga mananampalataya, mga Kristiyano, tapos na. Concluded na agad. Pero kung natin lamang ipagpatuloy mga kaibigan, na kaibigan, makikita natin na si Pedro ay patuloy pa rin nag-iisip kung ano ba yung kahulugan ng panagini o ng pangitain na ipinarating sa kanya ng Panginoon. Papansinin din natin dito, Brother Noel, ito yung nakikita natin. Nang si Pedro nakakita ng pangitain, ay nag-iisip siya kung ano ang kahulugan. Na mapapansin mo, at ito, talaga namang mag-iisip si Pedro kung ano ang kahulugan. Bakit? Ano yun? Pangitain yun eh. Ang kanyang diwa doon ay naalis sa kanya. So, pag parang pangitain ka, parang katulad siya ng panaginip. Hindi yun literal. No? Ibig sabihin, nang nakita niya yun sa pangitain, nang 3 bisis inuulit na magtindig ka kumain, nag-iisip talaga siya kung ano ang kahulugan. Timely, ilang yung bisis na pinapapatay siya? 3. At ang titingnan ninyo dito, 3 din yung bisita na dumating na naghahanap. Kaya nga, pag titingnan ninyo, ang talatang ito na ating binabasa, hindi ito literal, na ito talaga ay sinasabi ng Diyos na pwede na nating kainin. Sapagkat si Pedro nagkakaroon ng problema dito. Si Pedro mismo na pinakain ay tinatanggihan talaga niya sapagkat sabi niya ay wala pang marumi o karumal-dumal na pumasok sa aking sikmura. Tiyan, no? Oo, sa kanyang tiyan o sikmura niya. Imposible na gagawin ito ni Pedro na literal. Kaya nga, hindi lahat na nabasa natin sa Biblia gagawin nating literal na ito pwede na, sinasabi ito ng Diyos. Pero mayroon itong kahulugan, mga kapatid. At ito yung pag-aralan natin ngayong gabi. Gusto natin makuha ang tamang conclusion dito sa pangitaing ito. Okay. Ito yung ating dagdag. Tuloy mo, Brother Noel. Now, so sa mga sumunod na talata, Brother John, ay siguro ipagkalugatin sa ating mga nanonood
yung pagbasa ng mga sumusunod na talata hanggang doon sa talatang 25. Okay. Mula doon sa talatang 18, basahin yung mga kapatid, basahin yung mga kaibigan, verse 18 hanggang 25. Ito na yon ang talatang 26. Ito na yun ang ating pagmunihan. Ano ba ang mensahe? Pero mas maganda siguro, Brother Noel, basahin muna natin yung 18. 17 yun kanina, no? 17 yung kanina. Hanggang 19. Mayroon akong nakikita doon sige, sa sige. 18 at 19 na mahalaga. Na mapapansin ninyo, nang doon na nagsitayo na sa pintuan, yung sa 17 ating binabasa kanila, kumakatok na sa pintuan yung tatlo na bisita ni Pedro. At nangagsitawag at nangagtanong kung si Simon na pinangalan ng Pedro ay nanunuluyan doon. Nagtanong sila doon sa pintuan. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, si Pedro nag-iisip pa rin pag titingnan ninyo diyan, no? Ay sinasabi sa kanya ng Espiritu, hinahanap ka ng 3 tao, di ba? Sinong nagsabi kay Pedro? Ang Espiritu. Ang Espiritu Santo. Sabi niya, nang nagtanong yung tatlo, ang Espiritu bumubulog kasi si Pedro sa kasalukuyan, nag-iisip pa rin siya. Hindi nawala sa kanya yung pangitain. Nag-isip, ano ba talagang kahulugan? Sabi niya, hinahanap ka ng 3 tao. Sa 19, ating babasahin yung versikulo 19 at sa 20, datapwat magtindig ka. Ito yung tinig ng banal na Espiritu. Magtindig ka, manaog ka, at sumama sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. Ayan. Magpaganda, Brother John. Parang bang unti-unti na natin nakakuha yung kahulugan ng problema, no? Ng problema. Kaya nga, may mga kadahilanan yun. Bakit 3? Kasi 3 pala ang kanyang bisita sa nadarating. At ito, sabi niya, huwag kang mag-alinlangan. Espiritong Santo yung nagsasabi sa kanya, no? Inuudyukan siya ng Holy Spirit. Pero sa palagay niyo, sa mga talata na ating binabasa, ang pag-iisip ni Pedro kung ano ang kahulugan, hindi yun na-solve doon Hindi pa. Hindi pa na-solve. Okay. So mga sumunod na talata, Brother titingnan natin ang versikulo 25. Kasi pag titingnan natin yung mga kasunod na talata, pinatuloy yon ni Pedro, nakatira pa ata ng 1 araw, kinabukasan na sila umalis. Pero ating titingnan sa versikulo 25 hanggang 28. Opo. No? Dito natin masusulbad ang medyo problema, no? At nangyayari na pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya ay sinamba. So ito ngayon, ang setting na ngayon ay doon na sa bahay ni Cornelio. No? Kasama na si Simon, Pedro. At yung nagdala sa kanya, yung tatlo na mga kasama. No? So mapapansin ninyo yung setting. At si Cornelio doon sa tahanan, handa na. Pagtitingnan ninyo yung mga sa previous mga talata, 24 to 23, ay si Cornelio naghahanda din. Mga kapitbahay niya. Tinatawag niya. Mga kaibigan, kamag-anak, nandun na. So pagpasok ni Pedro doon sa bahay ni Cornelio, sinamba na niya si... nagpatira pagad siya. Okay. Mapapansin nyo, ano kaya response ni Pedro nang siya sinamba? Babasahin natin yung 25. At nangyaring pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio, nagpatira pa sa paanan at siya'y sinamba, datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Okay. So mapapansin mo, dito sa talatang ito, hindi pala pwedeng sambahin ng tao, no? Hindi pwede talaga. Pinagbabawal. Si Pedro, siya mismo, ayaw niya. Ngayong araw na ito, sa television natin, nababalita yung isang santo na Katoliko, no? Si Pedro Calungsod, at ito'y sinisimba ng karamihan. Pero ang katotohanan, ito yung isang, parang segue yung ating pero hindi pala talaga pwede. So, 27, ano bang kasunod na sinasabi ni Pedro dito? Sa 27, at sa pakipagsalitaan niya sa kanya, pumasok siya sa kanyang naratnan ang maraming nangagkatipon. Opo. No, napapansin niyo, pagpasok niya, naratnan niya pagpasok, marami na palang mga tao na nagkakaipon. Sa kanya? Oo. Masarap, Brother John, mag-Bible study doon, ano? Kaya nga, ang dahilan kung bakit pinakuha si Pedro para mag-Bible study. Turuan. Para turuan si Cornelio na mapakinggan talaga yung aral ng Panginoon sapagkat si Cornelio hindi pa ito Kristiyano. Hindi pa siya converted. Pero ang kanyang mga gawa, gawaing Kristiyano na. Amen. Sa 28, pag ating babasahin yung versikulo 28, ito yung kahulugan ng pangitain nito. At sinabi sa kanila,
nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makikisama o lumapit sa isang taga-ibang bansa. Gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos ng sino mang tao, huwag kong tatawaging marumi o karumaldumal. Yan, napapansin ninyo? Ang talatang ito, yung problema ni Apostol Pedro kanila, ano yung kahulugan? Ay, nang nakita niya yung maraming mga tao na hindi mga Jewish, hindi mga Hudyo, ay naunawaan na niya ang kahulugan. Anong sabi niya doon? Sa 28, maganda yung nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makikisama o lumapit sa taga-ibang bansa. Ano ba ang kalagayan? Ano pa pala ang pagkakaiba sa Hudyo at sa mga taga-ibang bansa? No? Ano bang background nito? Bakit sinabi ni Pedro na hindi matuwid? No? Sapagkat sa totoo lang mga kapatid, mayroon silang discrimination o mayroon silang racial discrimination. Ang tingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili, sila po'y pinili ng Diyos, sila po'y mga banal. At ang tingin nila sa taga-ibang bansa, sila po'y marumi o karumaldumal. Kaya nga, mapapansin mo, pagbabasahin ninyo yung mga kultura nila, kapag magkasalubong sila sa daan, alam ninyo ang gagawin ng isang Jewish o isang Hudyo? Kapag masalubong nila yung Gentiles, kung saan yung araw, doon sila dadaan. Bakit? Para yung anino ng isang hintil ay hindi matamaan yung kanilang katawan. Matindi plabar di John. Ganun yung nila. No? Kasi ganun karumi ang nila at kailanman ang Hudyo hindi pupunta sa bahay ng hindi Hudyo. Opo. Sapagkat ang tingin nila sa mga Gentiles ay marumi na hindi talaga walang kaligtasan. Sila po'y banal at yung mga taong kausap nila ay hindi banal. Opo. Kaya nga sinabi doon sa 28, hindi matuwid sa isang Hudyo na makipagsalamuha, makipag-usap sa mga taga-ibang bansa. Pero ipinaalam sa akin ng Diyos. Ngunit, yung salita na yun, balikan po natin yung talata, no? Ngunit, napakaliwanag yan mga kaibigan, mga mahal namin na nanonood. Ang sabi ay ngunit. So baga doon na ni Pedro na-realize yung bagay na kanina pa niyang pinag-iisipan. Kasi hindi nawala sa isip niya eh. Ano ba ang kahulugan ng aking pangitain na yon? So sa mga sumunod, mula sa 17 hanggang sa 20, nandun pa rin sasabi na nag-iisip pa rin siya. Ngunit sasabi ng Banal na Espiritu Santo, sumama ka. Huwag kang magtanong o huwag kang mag-alilangan sa sarili mo. Pinadala ko sila. So sa 28, mga kaibigan, Brother John, napakaliwanag na sabi ni Pedro, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang sinamang tao. Hindi siya hayop na sinasabi doon sa Leviticus na nilinis ang ng Panginoon na sinasabi ni Pedro ay yung mga tao na nandoon sa pamamahay ni Cornelius. Nilinis sila ng Panginoon. Napakaliwanag. Kung natin lamang yung isa sa isip, huwag po tayo magkaroon ng mga preconceived ideas, ating lilinisin. Kumbaga, i-empty natin muna ng ating isipan para makuha natin talaga ang totoong mensahe nito ay napakaliwanag mga kaibigan. Hindi po tayo pagdadamutan ng Panginoon ng kaligtasan ng tamang aral kung tayo lamang ay makikinig sa Kanyang salita. Kaya atin nakita, Brother John, kasi kung inyo pong balikan, kung mayroon po yung mga Biblia, basahin niyo po ulit yung talatang 14, sinasabi nun ni Pedro, kailan may Panginoon, hindi ako kumakain ng marumi o karumal-dumal. Doon niya binanggit yung salita na yan na marumi o karumal-dumal na kung saan binanggit niya ulit sa 28 na sabi niya, ngayon ko nakita na pinapatin sa akin ng Panginoon na huwag kong tawagin ang sinumang tao na marumi o karumal-dumal. Mapapansin mo din yan sa talata kasi pag babasahin mo yun, ang buong bersikulo mula 1 hanggang 28, kailanman hindi nagpapaliwanag ang Diyos eh. Pero bakit sinasabi niya sa 28, ipinaalam sa akin ng Diyos na huwag kong tatawagin ang tao na marumi, karumal-dumal. Ito po yung maliwanag. Kaya nga ang mga Seventh-day Adventist, ay tiyak ang aming pag-aaral sa Biblia na ito po'y walang kinalaman sa pagkaing literal na ang marumi na pagkain sa Old Testament ay pwede nang kainin sa New Testament. Kasi pagkakainin natin yan, si Pedro, napapansin ba ninyo? Si Pedro ba na pinapakain ng Panginoon? Kumain ba? Hindi. Hindi po sa kumain. Talaga sabi niya, kailanman. Ibig sabihin, mula nung siya ipanganak,
hanggang sa panahon na dumating ang pangitain, ni minsan, Hindi siya kumain. hindi talaga siya kumain. At talagang pinanindigan niya na, kahit mismo ang Panginoong kausap niya, hindi talaga siya kumain. So malinaw po yan na kapag gagamitin natin yung talata, hindi po pwede na yun yung ating basihan na sa New Testament pwede na nating kainin. Kasi naunawaan ni Pedro na yung pangitain na kanyang nakita, tao pala yun. Tao pala yung Brother John. Hindi po yun yung mga literal na mga hayop Ah. na ating kaninang binasa sa Leviticus, na Leviticus. sinasabi ng huwag niyong hipuin, huwag niyong kainin dahil ang mga yan ay karumal-dumal para sa atin. Kaya nga malinaw mga kapatid na yung ginagamit na basihan ng mga ibang relihiyon at pagtitingnan po natin sa New Testament, pagpag-aralan lang natin ng yung deeper study no, sa Biblia, pag-aralan lang ng malalim na pag-aaral, atin pong malalaman na ay hindi pala ito pwedeng gagamitin natin. Sa palagay ko kasi Brother Noel, ang Panginoon hindi ito pabago-bago eh. Pag titingnan kasi natin na sa Old Testament, ipinagbabawal ng Diyos, pagdating sa New Testament, ipapakain na niya, pabago-bago siya. Pero yung kadahilanan daw ay nung namatay si Kristo, sa palagay ko, ang kamatayan kaya ni Kristo sa cross, namatay kaya siya sa mga hayop o sa kasalanan? Ito yung atin din ating pag-usapan ngayon. Ang kamatayan ba ni Kristo, may kinalaman ba ito sa hayop na marumi o purely ang kanyang kamatayan para lang sa taong makasalanan? Para ba, Father John, ang pagkaalam ko na sinasabi ng Biblia, para lamang ito sa mga tao na nagkakasala. Diba? Hindi po dito kasama ang mga bagay o mga hayop na binabanggit sa lumang tipan na mga karumal-dumal. Hindi po niya kasama ito. So kung ang kasalanan ang nilinis ng Panginoon, walang kinalaman yung maruming hayop. Titingnan mo ha, ipapatunayan ko sa inyo. Hindi po nakasulat sa Biblia na ang mga hayop nagkakasala eh. Kaya nga, walang paraan o walang dahilan na lilinisin sila ng Diyos dahil kasi ang dugo ng Panginoon, ginagamit lang ito para sa kasalanan. Pero ang hayop, wala po yung silang kasalanan, kaya nga hindi po pwede. Ang dahilan po sila na pinagbabawal ito ng Panginoon, mababasa po natin yan sa Deuteronomy 14:2. Ang dahilan lang kung bakit ito pinagbabawal ng Diyos, isa lang kadahilanan, Brother Noel. Dahil hindi sila papakainin ng Diyos dahil po sila ay banal na bayan ng Panginoon. Sila po'y pinili. Pinili sila. No? Banal na bansa. Ang dahilan dahilan ng Diyos kung bakit ito pinagbabawal dahil po sila'y banal na bayan. So itinuturing sila ng Panginoon na espesyal. Kaya pag anak tayo ng Panginoon, espesyal tayo, hindi tayo papakainin ng marumi. Dadako tayo dito sa iba pang mga talata na ginagamit ng ating mga ibang mga relihiyon na sa New Testament pwede na. New Testament pwede pa rin. Sige nga. Ating titingnan itong mga talata nila. Mababasa natin sa Matthew 15. No, pag titingnan natin yung mga talata, Matthew 15, pag titingnan natin mula siguro sa 10 to 15. No, ating titingnan itong versikulo 10 hanggang 15. Ito yung mga basihan ng ibang mga relihiyon kung bakit kumain na sila ng mga ipinagbabawal na pagkain sa Old Testament, sa New Testament pwede na daw. At yung mga talata na kanilang ginagamit, ito yung mga talata, Brother Noel, ginagamit ito nila yung Matthew 15, versikulo 10 hanggang 15. Ito yung sinasabi dito, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan, sa kanila yung sinasabi, pakinggan ninyo at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao. Kung di ang lumalabas sa bibig, ito yung nakakahawa sa tao. Yan. Ito yung ginagawa nilang basihan na mga dahilan sa New Testament na pwede sabi na ni Jesus Christ, tinawag kasi yun yung mga alagad. Halika kayo. No? At yung pagpakinggan, pagbabasahin mo yung talata, parang no? Pero ito yung napapansin ko sa mga ngaral. Ito yung mag-iingat kayo. Kasi ang deception po sa mga ngaral na dapat ninyong ingatan, kalahati sa Biblia, kalahati doon sa speaker. No? Pero pahintulutan ninyo, the Bible speak itself. Kasi pag gusto ninyong katotohanan, pahintulutan ninyo na ang Biblia magsasalita sa kanyang sarili na lahat. Pero kapag ang magsasalita, Biblia kalahati, Biblia, ang kalahati. Tao na ang magsasalita ng kalahati. Ang paliwanag sa tao ang inyong pakinggan, hindi ang paliwanag sa Biblia, doon po kayo madaya. Kaya nga dito karamihan ginamit nila, no? Anumang pumapasok, titingnan natin yung talata, no?
Sabi niya, hindi ang pumasok sa bibig siyang nakakahawa sa tao, kundi yung lumabas sa bibig. So, Ito'y nakakahawa. pag pumasok O yung pag pumasok, karne, sabi no, nila, karne, kakain sila ng baboy, pwede na pumasok, hindi yun eh. nakakahawa, hindi yun Oo. nakakaparumi. Mhm. No? Pag titingnan ninyo yung hanggang 15 sa 12, nang magkagayoy, nagsilapit nga ang mga alagad. Kapatid nga mga alagad, nalito na eh. Mhm. Sa kanya sinabi, nalalaman mo baga na nangagdamdam ang mga Parisyo sa pagkarinig nila ng mga pananalitang ito. Datapwat sumagot, sinasabi, ang bawat halaman na hindi tinanim ng aking ama nasa kalangitan ay bubunutin. Aha. Pabayaan ninyo sa 15 at sumagot si Pedro na sinasabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Okay. At sinasabi, hanggang 17 na ito ating basahin, kayo baga na may walang pag-iisip, hindi baga ninyo nalalaman na anumang pumasok sa bibig, tumutuloy lang ito sa tiyan. Ito yung medyo mabigat, Brother Noel. Anumang pumasok sa bibig, ano daw yun papunta? Pupunta diyan sa tiyan. Oo. No, ito yung karamihan. At ilalabas lang sa daanan ng dumi. So ano yung pumapasok sa tiyan? Diretso lang yan sa daanan ng dumi. Sa versikulo 18, datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig, ito isa na ni Jesus Christ, no? Ay na ito'y mula sa puso nanggagaling. Siya itong nakakahawa sa tao. Ano ito? Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi ng di katotohanan, at pamumusong. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Okay. Pero mapapansin ninyo, ihinto muna natin dyan, Brother Noel. No? Ang mga taong nag-aaral dyan, no, pag nabasa nila yan, sasabihin kaagad ng mga pastor, napapansin ninyo, ito yung sinasabi ng talata, na lahat ng pumapasok sa tiyan, kung kakainin mo yung baboy, hindi ba yan papasok sa iyong tiyan? Pasok talaga? Pasok, dadaan lang yan. So, yun yung, hindi yan nakakahawa sa iyo. So, ito yung pinahintulutan na ni Jesus Christ. Nakakainin natin ang mga marumi. Pero, sinabi ba ni Jesus Christ na kanyang pinahintulutan? No, ating titingnan dito yung background ng talata. Ika-consider natin yung mga tao na nag-uusap. Sino ba itong mga tao na mga karakter dito sa chapter? Mga Hudyo, mga Pariseo. Mga Pariseo, no? At mapapansin niyo dito, ang mga tao dito, ang mga panauhin sa chapter na ito, ang mga grupo ng mga Pariseo at ang mga alagad. Ano bang mga kadahilanan? Bakit nag-usap sila sa pagkain? Siguro ibalik natin sa mga unang talata, no, para lubos natin makita kung ano yung pagkain na binabanggit na pumasok lamang na sa ngayon ay kahit ano na lang basta pumasok, okay na. So, siguro Okay na. Brother John, ay para hindi naman itong ating mga nakinig at na sa atin ay balikan natin Ang yung talata. Oo. No? Ibibigay ko din sa kanila, Brother Noel, ang background nito. Ang background nitong dito, yung talakayan, bakit sila nag-usap patungkol sa pagkain. Mayroong grupo ng mga Pariseo at grupo ni Jesus Christ at ang kanyang mga alagad. No? Titingnan natin yung versikulo 1. Ano bang mga pangyayaring ito? Bakit ba sila nag-usap dito tungkol sa pagkain? No? Titingnan natin yung Mateo 15:1, nang magkagayoy nagsilapit kay Jesus. Mayroong nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem. Sino? Ang mga Pariseo at mga eskriba na nagsasabi, bakit ang inyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda, sapagkat hindi sila nagsisihugas ng kanilang kamay pagka sila'y nagsisikain sila ng tinapay. Napapansin? Nagiging malinaw pala ito. Oo. No? Mapapansin ninyo ito, sa chapter 15 yan. Ang mga pastor o ibang mga ngaral sa ibang relihiyon, babasahin lang nila mula versikulo 9 hanggang 19. Opo. Pagkatapos nila mababasa hanggang 19, ay i-close na nila ang Biblia, sabi nila, pwede na natin kainin ang baboy. Kasi sinabi ni Jesus Christ ito eh. Basta pumasok Basta pumasok, lalabas na yun sa tiyan. At sino nagsabi dito? Si Jesus Christ. Ito po ang danger sa pakikinig sa mga ngaral. Hindi po lahat ang nangangaral na nagtuturo sa Biblia ay paniniwalaan natin. Ating titingnan dito sa kapitulong ito sa Biblia, atin na nakukuha, no? Na
ang nag-uusap dito, dalawang grupo, at hindi nila pinag-uusapan dito yung karning baboy Hindi. o karumal-dumal. Oo. Napapansin ninyo? Ang mga Pariseo, nang nakita nilang nagsisikain si Jesus at ang kanyang mga alagad, pagdating nila doon sa lamesa, ay kumakain kaagad sa pagkain na hindi naghugas ng Naghugas ng kamay. kamay. Oo. At ano yung kinakain nila? Tinapay. Tinapay pala ang kinakain. At ang kinakain nila pala hindi baboy. At ang tanong ng mga Pariseo, bakit ang iyong mga alagad nilabag yung salit-saling sabi ng ating mga magulang? Sapagkat sila'y nagsisikain ng tinapay na hindi naghugas ng kamay. Kanilang mga kamay. Na hindi naghugas. Alam niyo yung kultura ng mga Hudyo, kapag sila'y kumain ng pagkain nila sa lamesa, hindi lang yan sila maghugas, Brother Noel, sa kanilang mga kamay na ito. Oo. Hanggang ano yun sila, yung kultura nila hanggang siko ang paghuhugas nila. Sapagkat sa tingin, yung salit-saling sabi ng ano dito, may mga alikabok pa yan. Opo. So kailangan linisan yan hanggang siko bago sila kumakain ng ano, yun yung tradisyon nila. Oo. Na ito ngayon ang Nagiging talakayan. naging talakayan. At ang nakakalungkot, Brother John, ay pinalitan na ng tinapay yung pinag-usapan at inilagay yung mga pagkain na sa ngayon ay ating nakukuha sa ating mga palengke. Yung mga pagkain na sinasabi na pinagbabawal ang ating Panginoon. Mapapansin ninyo, basahin ninyo sa buong chapter 15 at kahit babasahin ninyo sa Marcos City, dalawang aklat yan, yun yung pong makikita na hindi po baboy ang pinag-usapan dyan. Tinapay. No, mapapansin ninyo, ang pagbabasahin nila Brother Noen hanggang 19. Oho. Pero pag babasahin natin yung 20, no? Ito yung sa 15:20, hanggang 19 lang yun eh. Pero sa versikulo 20, malinaw 'yon. Na sabi niya dito, ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat ang kumakain nang hindi naghugas ng kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Yan. So, kanina sabi, hindi daw nakakahawa yung baboy kahit pumapasok lamang, pero hindi pala yung issue ang pinag-usapan doon, kundi yung pagkain na hindi nagugas ng kamay, yun pala yung sinasabi na hindi nakakahawa sa tao. Kasi kahit na Brother John, siguro medyo marumi-rumi pa yung kamay mo, may alikabok na kaunti, dinampot mo yung tinapay, hindi naman yun nakakahawa sa kabuhan ng ating pagkatao. Ngunit nakakalungkot nga, sabi ko kanina, yung tinapay na yon na hawak-hawak ng mga Pariseo, mga disipulo ni Kristo, ay pinalitan ng ating mga kaibigan ng laman ng baboy at inilagay sa bibig. Mga kaibigan, itong aming pagtatalakay ay hindi ito para saktan ang sino man mga ngaral o maging kayo. Nais po namin na ipaabot sa inyo ang tamang pamamaraan kung paano natin mapangaalagaan itong ating katawan. Kasi ang sabi nga, to be physically healthy is to be spiritually healthy. So paano natin mga kaibigan ma-develop ang ating spiritual na aspekto kung tayo naman ay uugod-ugod? At the age of 40, isipin mo, mas stroke ka na? O kasi kain ka ng laman ng baboy. Nung sinasabi sa Biblia ng Panginoon, huwag mong kainin yan, kain ng kain. Ngayon, ma-stroke, pupunta sa doktor. Nung sinabi ang doktor na huwag mong kainin yan, tumalima. Lumalabas ngayon na mas higit pa natin sinusunod ang salita ng doktor sa salita ng ating Panginoon. Totoo yan, no? Kasi minsan, mas madali na natin masunod yung doktor pag may karamdaman na. Oo. Ang isa pa, pag tayo ay na-stroke, sasabihin natin na, Panginoon, bakit ako pa? Yung kapitbahay ko kaya, mas lugo pa sa akin yan. Pero mga kapatid, yung ating pong lifestyle, yung pamamaraan natin ng pamumuhay, ito po ang isa sa mga bagay, pinakamalaking bahagi ng ating katawan kung naging dahilan kung bakit tayo dinaratna ng mga sakit, Brother John. Amin ding ipaalala, napapansin ninyo, ito yung dahilan kung bakit ang mga Seventh-day Adventists ay hindi talaga kumakain ng mga pagkain na pinagbabawal ng Panginoon sa Biblia. Sapagkat kahit babasahin natin sa New Testament, hindi po yun, ang mga talatang ating pinag-aralan ngayon, hindi pala yun pagkain eh. Ang issue doon, yung sa Gawa 10 ay
ay ano pala yon? Paglinis ng mga tao, mga hintil. Paglinis ng mga tao, simbolikal yon. Oo. Ang pangitain na nakita ni Pedro, mayroon yung kahulugan. Sa Mateo naman, hindi pala yung baboy ang pinag-usapan doon. Tinapay. Ang pinag-usapan doon, tinapay yung na pagkain na tinapay nila na hindi sila naghugas ng Opo. kamay. Pagbabasahin din ninyo yung Marcos 7, kasi ang alagad na sumulat yan, dalawa. Si Mateo at si Marcos. Pero ito yung ginagamit nila sa Marcos 7:19, na medyo mabigat yung sinabi ni Jesus Christ eh. Pero pag babasahin din niyo yung Marcos 7:1, tinapay pa rin yun eh. Tinapay pa rin. Okay, pag titingnan ninyo, 19, ito yung ginagamit ng mga kaibigan natin na ibang relihiyon, sapagkat hindi pumasok sa kanyang puso kung di sa kanyang tiyan. Na lumabas na dinaanan ng dumi, sa salitang ito, nilinis niya ang lahat na pagkain. Ito yung medyo mabigat, Brother Noel, pero pag babasahin mo yung 1 at 2, tinapay pa rin yan. Pero maraming mga nag-iisip na ang baboy daw, sabi nila pagkain yun eh. Yung baboy. Kaya nga, pag sabing pagkain, ay isama na nila yung baboy. Pero wala kang mababasa, kapatid o kaibigan, wala kang mababasa kahit isang bersikulo sa Biblia na sinabi ng Diyos na ang baboy pagkain. Kasi ang malinis, ang tinuturing ng Diyos na malinis, yung kanyang allowed ng mga pagkain. Mga pagkain, yun yung ideal na pagkain. Actually, Brother John, although ito po sa aga ng akin, Brother John, although na ito ay pinapahintulutan ng Panginoon, yung mga sinasabi sa mga hayop na malinis, pwedeng kainin, sa ganang akin mga kaibigan ay mas gugustuhin ko pa rin na i-practice yung tinatawag na vegetarian. Bakit naman, Brother John? Isipin nyo, mga kaibigan, nung panahon na kami ay bata pa, ang manok sa amin ay kinakain 8 buwan. Palaki siya. 8 buwan bago kainin. Masarap, Brother John. Pero ngayon mga tignan nyo, pansinin nyo, ang manok, 45 days, pwede nang lutuin. At ngayon ay hindi ang 45 days, 22 days, pwede nang ihawin. Bakit ganoon kabilis? Kasi ina-injectionan ng lahat ng mga booster. So ang mga bagay na to, pag ating kainin, sa ating katawan, saan pupunta yon? Sa ating katawan na naging sanhi ng ating maagang pagkasakit. So, ang pagkain, mga kaibigan, o doon na pili siya, ay ingatan pa natin. Kung ating gagamitin ng gulay, mas maganda. Gulay, prutas. Ang isa pa, Brother John, yung talapia. Noon, sarap na sarap ako sa ihaw ng talapia. Pwede yun, mga kapatid, di ba? Mayroong kaliskes, mayroong sa palikpik, pwedeng kainin. Pero sa ngayon, tignan nyo yung mga talapia na hindi, yung alaga na talapia, pinapakain ng mga feeds. So, lahat ito ay nakakapekto sa ating kalusugan. So, kung ako sa inyo, subukan natin ang vegetarian diet. Brother John? Okay, mayroon pang isa ditong talata, Brother Noel. No? Para sa aming mga tagapanood ngayon, sinisitil namin ano yung mga controversial issue patungkol sa pagkain, na tayong mga relihiyon nagkakaiba ang ating pananaw patungkol sa Biblia na may kinalaman sa kalusugan, kinalaman sa pagkain. At ito yung ground of interpretation na pinapaliwanag namin ngayon. Pero ito pa, ibibigay namin sa inyo itong medyo mabigat na talata, no, na mababasa natin sa 1 Timoteo, versikulo 4 hanggang 1 hanggang 5. Medyo mabigat ito, Brother Noel, pero hindi ako hindi natin ito talakayin, no? Sapagkat gusto kong maitatalakay ito bago tayo matatapos. No, yung 1 Timoteo 4, pag titingnan natin, mayroong babala dito si Apostol Pedro, no? Apostol Pablo, at ito yung sinasabi dito. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritong mapaghikayat sa mga aral ng demonyo. Na mapapansin niyo, ito yung medyo mabigat. Kasi mayroong babala si Apostol Pablo na sa huling mga araw, mayroong mga tao na tatalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Tapos, ang kanilang dalang aral ay aral ng demonyo. At habang binabasa nila ito, at alam niyo kung ang masakit dito, Brother Noel, tinuturo nila mga Seventh-day Adventist na sino yung nagbabawal sa pagkain ng baboy, ay ito'y aral ng demonyo. Ating isettle din ito sapagkat ito'y medyo mabigat. No? Paano ba ito? Sa versikulo 2, ating titingnan niya ang hanggang versikulo 2, at sa pamamagitan
ng mapagpaimbabaw ng mga tao, nagsasalita ng mga kasinungalingan. Itong mga taong ito, nagdala ng aral ng demonyo, mapagpaimbabaw sila, nagsasalita ng kasinungalingan, hinihiruhan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal ng nagbabaga. At ipinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-utos na lumayo sa lamangkate. Yung lamangkate diyan, lumayo sa karne, no? At ipinagbawal ang lumayo sa lamangkate na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya na nakakaalam ng katotohanan, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anuman nararapat itakwil na tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinababanal na ito sa pamamagitan ng salita at panalangin. So mapapansin ninyo, nang tinitingnan nila dito, sabi nila, ang pinaka-issue nila dito, yung relihiyon na nagbawal sa pag-aasawa at nagbabawal sa pagkain ng karne. Opo. At sinitingnan nila, sa lahat ng mga relihiyon kasi sa buong sanlibutan ngayon, only the Seventh-day Adventists ang hindi kumakain ng mga maruming pagkain. Opo. Kaya nga sinasabi nila, ang nagbabawal sa maruming pagkain, sila yung mga aral ng demonyo. Kaya nga ito yung medyo masakit. Nung ako'y nandoon sa La Union, pumunta ako sa bookstore, Christian bookstore, nababasa ko yung issue na mayroong mga atake ng mga Seventh-day Adventists. Ito yung aral ng demonyo. Kasi, una, sila yung nagbabawal sa pagkain ng mga karne. Kaya nga, ito yung aming isettle down ngayong gabi. Paano ba intindihin, paano ba unawain ang talata na binabanggit ni Apostol Pablo? No? Ito ba'y totoo na ang mga tao na nagbabawal sa pagkain ng karne, sila yung mga aral ng demonyo? No, kaya nga, pag gano'n nila, huwag kayong makinig sa mga Seventh-day Adventists, aral ng demonyo yan. Kasi, hindi sila Pero yung nagbabawal sa pag-asawa, hindi tayo kasama dyan. Oo. No? Mayroon lang isang grupo ng relihiyon na bawal mag-asawa kapag papasok sila sa kumbento. Pero sa ating mga Seventh-day Adventists, hindi natin ito pinagbabawal ang pag-asawa. Na ngayon, ikaw, Brother Noel, gusto mo bang ipapaliwanag ang Sige, o Brother ako John, na lang? ikaw na lang, tapusin mo. Okay. Ipapaliwanag ko ito. Paano ba natin ayusin ang talatang ito? Ang talatang ito, paliwanag ni Pablo, mula versikulo 1, ito yung warning. Babala ni Apostol Pablo na sa darating na mga araw, 1 and 2, sabi niya, ito yung babala niya. Na darating ang araw, titingnan natin, yung verse 1, ito yung sabi ni Apostol Pablo, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu. Sino yung nagsasabi? Espiritu. Nasa mga huling panahon, may ibang magsisatalikod sa pananampalataya. Galing na sila sa pananampalataya ng Diyos, magsisatalikod sila, aalis sila. At makikinig sila sa Espiritong nanghihikayat mga aral ng demonyo. No? At ito'y papansinin ninyo, pag unawain, ito yung aral ng relihiyon ito. No? Pero ang wala sa pananampalataya. Sa verse 2, ito yung warning ni Pablo. Sino itong mga taong ito? Nasa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao, nagsasalita ng may kasinungalingan. No, itong mga taong ito na mayroong aral ng demonyo, ang aral ng Biblia ay parang magkakaroon ng twisting. Twist nila. Magkakaroon ng twisting of teaching na ang aral ng Panginoon ay ititwist lang nila kunti. Ang aral nila, mayroon itong kasinungalingan. No? Titingnan natin ang kasunod. Na pagkasabi, mayroong kasinungalingan. Sa verse 2. At ano pa? Ay may kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. So, itong mga taong ito, magdala talaga sila ng mga mensahe na kakaiba doon sa aral ng Diyos. Titingnan natin, ano ba itong aral ng demonyo? No, ang 3 at saka 4, kasi ang una, verse 1 at 2, ito yung babala, ito yung warning. Pero sa verse 3 at saka 4, ito na yung babala. Ano ba itong aral ng demonyo? Inisa-isa ng binabanggit ni Apostol Pablo. Ano ba yung aral ng demonyo na mag-iingat? Nag-iingat tayo. May ingatan natin. Ito yung aral ng demonyo, isa-isahin dito. Ang aral ng demonyo, ito'y na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Opo. So kung mayroong relihiyon
na magsasabi bawal mag-asawa, Ito yun siya. ito yun siya, aral na siya ng demonyo. At pinag-utos na lumayo sa karne. No? Ngayon tayo ngayon ang tinitira niyan. Sabi nila, totoo ba na tayo nagbabawal sa karne? No? Hindi. Sa totoo lang, mayroong isang relihiyon na bawal mag-aasawa, tapos mayroon silang panahon na ipinagbabawal ang pagkain yung isang ng karne. linggo na hindi sila kakain ng karne for 1 week sapagkat bawal. Yun yung Semana Santa. Yun yung tinatawag na Semana Santa na walang kakain ng karne. Isda lamang. Siguro na naintindihan ninyo, mayroon mga naniniwala na sa loob ng isang linggo, pag araw ng Semana Santa, ipinagbabawal ang lamang kate. No? Pagkasunod na sulat, no? Ito yung aral ng demonyo, pinagbabawal ang pag-aasawa, lumayo sa lamang kate, nanilikha ng Diyos upang tanggapin ng mayroong pagpasalamat at magsisampalataya sa nakakaalam ng katotohanan. Sa versikulo 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, walang anumang nararapat itakwil na tinanggap ng may pagpapasalamat. Ito yung medyo mabigat. Ang pagbabasa nagbabasa ng iba na mananampalataya, ang nila na itong talatang ito na sulat ni Apostol Pablo, ay sabi nila na medyo mabigat yan sa 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, na anumang karapat-dapat, walang itakwil. Opo. No? At tinatanggap ito ng may papasalamat. Pagbabasahin mo yan, kasama yan sa aral ng demonyo. No? Pag titingnan mo yung dalawang versikulo, 3 and 4, ay hindi yun, ang 4, ang problema kasi niya, nang binabasa yun ng tagabasa, ang nila, na ito'y akala nila aral ng Diyos yan. Opo. Pero pag babasahin niyo yung 4, aral pa rin ng demonyo. Opo. Na warning niya, no? Kaya nga, pag mayroong nagsasabi na ang bawat nilalang ay mabuti at walang itakwil, Opo. at tinanggap na ito na may pasalamat, mag-ingat ka niyan sapagkat hindi totoo na lahat ng mga karne ay pwedeng kainin sa Biblia. Sapagkat sa Biblia, mayroong dinidistinguish ang Diyos, mayroong marumi na tinatawag at mayroong malinis. Pero pag mayroong aral na lahat tatanggapin, kasi nilinis na yan, pag mayroong pananampalataya ay aral ng demonyo yan. Opo. Sa versikulo 5, titingnan natin yung versikulo, sapagkat pinababanal na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. Ito yung medyo mabigat na, kaya nga, sasabihin ng ibang mga pastor na kahit kakain tayo ng baboy, manalangin lang tayo. Pinalangin lang. Pwede na. Kaya nga, pwede na silang kakain ng baboy kasi pwede lang palang maalis yung karumihan sa panalangin. Pero, yung talata na yan, hindi niyo nila napapansin, nakasama yon sa binabanggit ni Apostol Pablo na aral ng demonyo. Kaya kapag mayroong magsasabi na lahat ay makakain na, hindi yun aral ng Diyos, kundi aral ng demonyo yan. Tingnan natin ulit ang talata lang 4, Brother John. Okay. Yung pong salita na sinasabi, Brother John, na anumang nararapat, basahin natin ulit, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tatanggapin na may pagpapasalamat. Brother John, tama po ba ang salitang ginamit na tatanggapin? Kumbaga, ito, Brother John, iabot ko sa iyo, tinanggap mo. Ngunit doon po sa talatang yan, mayroon pa bang binabanggit na tanggapin sa pamagitan ng bunganga, ng bibig? Wala po tayo nakita doon, mga kaibigan. Isang punto po yung mga na ating i-considered, tanggapin. Okay? Hindi ko po alam kung gaano sa Griego ang original niyan. Pero kung doon po tayo magbase po sa salitang tanggapin, tinanggap po natin, pero hindi po sinasabi niya na ang pagtanggap ay sa pamagitan ng ating bibig. Sa ating pagkain. Ating pinapasalamatan kasi lahat naman ng creation, diba? Sa creation week, lahat naman yun mabuti. Wala tayo doon na ba't itakul sa mga nilalang ng Diyos dahil lahat yun ay mabuti yun. So dito ay sa ganang akin, wala po ko nakikita doon na utos na patungkol sa pagtanggap sa pamamagitan ng pagkain. Isang anggulo din yan, no, sa pag-aaral. Pero ang tinutukoy din talaga niya dito, itong yung mga demonyo, 3, 4, 5, ito yung talaga yung aral ng demonyo. Napatitingnan natin sa versikulo 5, sapagkat pinababanal na sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. No? Kaya nga ito yung mga pananampalataya o paniniwala ng mga aral na mayroong kasinungalingan
Ipanalangin lang natin yung marumi, wala Pwede na. na. Oo. Kaya nga, dito 'yon, pwede na nilang kainin. Pero dito sa size, ito yung continuation niya sa 6. Kung ipaalaala mo ito sa mga kapatid, ang mga bagay na ito, ikaw ay maging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus, na kinandili ng mga salita ng pananampalataya at mabuting aral na sumusunod hanggang ngayon. Kasi sulat ito ni Pablo kay Timoteo. Oo. Now, verse 1 and 2, mayroong babala. Yung babala, binigay niya kay Timoteo. Na sa huling araw, mayroong mag-aral ng demonyo. Pero sa 3 and 4 and 5, ano yung mga aral ng demonyo, sinasabi niya kay Timoteo. Pero ang nagbabasa, ay yung 2 lang ang ika-consider nilang aral ng demonyo. Oo. Yung 3 and 4 ay aral na ng Diyos. So, pinaghalo-halo nila yung mga aral ng demonyo sa aral ng Diyos, kaya nga hindi nila naintindihan. Pero pag titingnan ninyo sa Biblia, totoo ba na kapag ang maruming pagkain, ipanalangin mo lang malinis? Parang magic, Brother John, ano? For example, yung baboy, sinasabi ng Diyos na, marumi ito para sa inyo. Huwag kayong kakain o hihipo sa kanilang patay na bangkay. Marumi ito sa inyo. For example, pag sasabihin mo, ay ipanalangin lang natin yan. No? Ang baboy, maligiging malinis na yan sapagkat nakasulat sa Timoteo, ipanalangin lang. Contradict ata yan sa Old Testament. So, ang katotohanan, mga kapatid, kapag mayroong 2 o 3 talata na nagkasang-ayon yung mga talata, yan po'y katotohanan. Katotohanan yan. Pero wala pong katotohanan sa Biblia na kapag ipanalangin yung pagkaing marumi, ay biglang lilinis. Magiging malinis, no? Wala po ganun. Wala kang mababasa kahit babasahin mo yan from Genesis hanggang Revelation. Kung ating babasahin natin itong Job, no? Ang marumi ba magiging malinis? No? Job 14:4. Kung titingnan natin yung talata. Paano ba sinasabi sa aklat ni Job? Nasa pamamagitan, kasi sinabi kasi doon yung aral ng demonyo, ipanalangin lang ang pagkain malinis na. Nabasa sabi ni Job. Sabi ni Job sa 14:4, sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Panalangin, malilinis ba yung marumi sa pamamagitan ng panalangin? Hindi. Napapansin mo, hindi yan malilinis. Kasi sinasabi doon sa na tanggapin mo sa panalangin, malilinis na. Ay, hindi yun totoo. Opo. Kasi ang libro ni Job nagsasabi, sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? For example, ano ba yung marumi na bagay na pwedeng gagawing malinis? For example, gagaya ng, paano mo ba lilinisin yung marumi na pag sabi mo, yan marumi ha, tapos malilinisan, linis na yan. Ang sinasabi ng Diyos na ito marumi para sa inyo, hindi yun basta-basta malilinis. No? Hindi yan malilinis sa pamamagitan ng panalangin. Opo. No? For example, ano bang marumi na pwedeng gagawing malinis? Ano ba? Mag-isip tayo ng pinakamarumi. No? Sasabihin na lang natin tae. No? Medyo mabigat yan, no? Para sa mga Pero pag titingnan natin, paano mo malilinis yung tae? Anong gagawin mo? Ay huhugasan mo 'yon. No? Gagawin ka ng ipiprocess mo 'yon. Sa pagkatapos ay sasabihin mo na ito na malinis. Maniniwala ka kaya na yun ay malinis? Mananatiling marumi yun, Brother John. Mananatiling marumi yun, bagay na yon. Kaya nga ito yung sabi sa Job, sinong makakakuha ng malinis na mga bagay doon sa marumi? Mm-hmm. Kaya nga sinabi sa Biblia, wala. No, malilinis ba ang marumi sa pamamagitan ng pagkain? Sa panalangin? Hindi. Kaya nga wala po yung katotohanan, kaya nga ito po yung dahilan na kami po'y nananatili, na stick po kami doon sa Old Testament na pinagbabawal ng Panginoon na marumi para sa kanyang bayan. Hindi po namin ginagalaw yan, sinusunod po namin yan. Sapagkat hindi po natin pwedeng gagamitin yung Timoteo na basihan na pwede natin kainin, aral ng demonyo yon. Mas mabigat yon. At hindi po natin pwedeng gagamitin yung Mateo at saka Marcos kasi tinapay ang pinag-usapan doon. Siguro, Brother John, sa panghuli siguro ating basahin muli yung tala ni Isaias 66, versikulo 15 hanggang 17. Siguro ito yung ating gawing na panghuli ng talata. Siguro dagdagan ko din siguro ng 2 pang mga talata, no? 3 talata maliban dito, no? Sa 15. At kung bakit ay seryoso kami sa aral na ito namin itong sinusunod, mga kapatid, sa isang kadahilanan na ito po'y
may kinalaman ito sa propesya ni Propeta Isaias na sa huling kapanahunan darating ang Panginoon para hukuman ang ating sanlibutan. Sa pamamagitan ng apoy ay makipagpunyagi siya. Atin pong basahin ang talata, no? Sapagkat narito ang Panginoon darating na may apoy. Okay. At ang kanyang mga karo ay nagiging parang ipu-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang mga saway na may ningas na apoy. Okay, kung balikan natin yung salitang darating. Ito po ay nasa future tense, Brother John. Kung ito po ay past tense, ito po ay dumating. Kung ulit sinasabi dito na siya ay darating, so ibig sabihin itong event na to ay somewhere in the future pa to. Darating pa lang ito. So, ang Panginoon darating sa ilang mga panahon mula sa ngayon, hindi pa ito nangyayari, Brother John. Tuloy natin ang pagbasa. No? At sa 16, sapagkat sa pamamagitan ng apoy makipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak. Dalawang bagay dito, Brother Noel, apoy at tabak. At lahat ng mga tao, di ba pansin niyo? Ibig sabihin, ang pangyayaring ito worldwide. Pangbuong sanlibutan talaga. Pangbuong sanlibutan. Lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon, ito'y magiging marami. Marami. Ano, Brother John, ang katangian ng mga tao na binabanggit dito na papatayin ng ating Panginoon? Talatang 17. Sino itong papatayin niya na marami? Sino? Ito yung sa 17, silang nangagpakabanal. May reliyon. May reliyon pala ito. Pag sabi mo pakabanal ka, titingin mo sa iyong sarili banal, ikaw ay mananampalataya. Opo. Kaya nga dito, yung mga taong ito na papatayin ng Panginoon na marami, sila itong nangagpakabanal, nangagpakalinis, no? Nangagsiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, nagsisikain sila ng laman ng baboy. Okay. So, at kasuklam-suklam, at ng daga at sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Sino nagsabi pa, Brother John? Ang Panginoon. Hindi ako, hindi Sabadista ha. Hindi po mga kapatid, Sabadista nagsabi niya, kundi ang ating Panginoon. So, kung ako isang Kristiyano, nag-aantay ko sa pagdating ng Panginoon sa muli, kailangan pagparitos, inisip ko na ako kanyang ililigtas, datapwat sa ngayon ay patuloy na akong kumakain sa hapagkainan ng laman ng baboy o mga kasuklam-suklam. Paano ko ma-expect na ako ililigtas ng Panginoon? Ano sabi niya? Darating sila sa isang wakas. Sila ay pupuksain ng ating Panginoon. So, ating mga pag-isip-isipan, mga kapatid. Sa akin ha, Brother John, huli kong pananalita, Brother John. Sa muli, ayaw kong masaktan ang sino mang nakikinig na nung una ay hindi sila agree sa turo ng Adventist tungkol sa kalusugan. Pero kung ito isa-isahin nyo, pagbulay-bulayan nyo, pag-aralan nyo na wala kayong preconceived ideas na bawal ito, talagang makukuha nyo ang mensahe ng kalusugan. Ang sabi nga, Brother John, panghuli kong salita ito ha. Sabi ay prevention is better than cure. Diba? Kung kayo man, ay mas maganda na naiwasan ang sakit. Ang sakit ay gamutin mo. Kaya mas madali pa rin, mga kaibigan, na iwasan natin ang mga pagkain ito na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita na bawal para sa atin. Tandaan din natin, mga kapatid, ito po ay ang batas ng Diyos patungkol sa pagkain ay hindi po ito para sa Diyos. Para sa atin ito. No? Mayroon akong mga binabible studyhan, marami akong mga binabible studyhan. Karamihan sa kanila ay hindi nila tanggap ang aral ng doktrina may patungkol sa malinis na pagkain at marumi. Sabi ng iba, sa inyo na lang yan. Kasi ang pagkain ng baboy, paborito namin ito, nasasanayan na, hindi na namin pwedeng iwanan. Pero pag ito po ang desisyon ng inyong buhay, ito po ay masakit. No? Sapagkat maaring hindi ka pwedeng pakialaman sa bagay na yan, pero sa kapag ikaw ay nagnanais maglilingkod sa Diyos, ang iyo pong pagpili ay hadlang yan sa iyong kaligtasan. Sapagkat may kinalaman ito, sapagkat sinasabi na pagdating ng araw, papatayin sila ng Panginoon sa apoy. Now ngayon dito kapag ayan po ang ating desisyon, ito pong mga 2 talata o 3 talata na aking babasahin, ito po yung pangtapos, no? Ito po babasahin natin sa Filipos 3:19. Hindi po natin ito pwedeng gagawin na nakasanayan. Kung gusto ninyong maligtas, mga kapatid, kailangan magpasya kayo.
para sa kaligtasan. Sasabihin ko ngayong gabi na ang langit hindi ito lugar na aksidente o sulagma na tayo makapunta sa langit. Ano man ang nais ng Diyos sa ating buhay, yung ideal niya ang pinaka-safety na pamamaraan. Wala kang mababasa sa Biblia yung hindi kumakain ng baboy, hindi makapunta sa langit eh. Well, kailangan pag tayo maglilingkod, we must in the safer ground. No? Doon tayo sa pinaka-safety na lugar. At ito pong sabi niya sa Pilipos 3:19 na ang kanilang kinahinatnan ay ang kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay kanilang tiyan. Na ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na iniisip ang mga bagay na ukol sa lupa. So, when we think about salvation, kailangan i-consider natin, ano ba talaga yung gusto ng Diyos? Kung gusto ng Diyos na tayo ay ito yung buhay na gagawin natin, o yung ating pipiliin yung gusto ng ating tiyan. No? Kaya nga isipin natin ng mabuti. Ito pang sabi ni Daniel, sa Daniel 11:26. Pag titingnan natin yung aklat ni Daniel, may binabanggit si Daniel na maraming mamamatay, maraming nabubuwal. Sa anong kadahilanan? Silang nangagsikain ng kanilang masarap na pagkain. Ay siyang magpapahamak sa kanya. At ang kanilang hukbo, mapapalis, marami ang mabubuwal na patay. Kailan ito mangyayari? In the future. Yung kumakain ng kanilang masarap na pagkain. At ito yung panghuli, Brother Noel. Ito, panghuli ko na naman ito na. Bago tayo magpapaalam. At ito yung sulat ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Korinto 6, 17 at 19. 17-18. Ito yung sulat ni Apostol Pablo. Maraming mga nagsasabi na sa New Testament malinis na daw. Pero pagdating ninyo, pagbabasahin ninyo itong talata, hindi pa pala. Kasi ang tatanggapin lang ng Diyos, yun lang ay hindi humihipo ng marumi. No? Ito yan, babasahin natin ang talata. Ito New Testament ito, hindi ito Old Testament. Kaya nga magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo. Sinong may sabi? Sabi ng Panginoon. At huwag na kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Mapapansin niyo, Brother Noel, sabi niya dito, magsialis kayo sa kanila. At sabi niya dito, magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag na kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. So kung sabi nila sa New Testament na malinis na yan, bakit sinulat ni Apostol Pablo yan? Marumi. Mayroon marumi. Mayroon pa palang marumi sa New Testament. Sa versikulo 18, at ako'y, kung hindi tayo magsihipo ng marumi, magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Yun pa pala tayo tatanggapin ng Diyos. Sabi niya sa 18, at ako'y inyong magiging ama, at maama sa akin, at kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. So, ang pagtanggap ng Panginoon, mayroong kondisyon sa ating binabasa. Kung hindi ka hihipo ng mga bagay na marumi, tatanggapin ka ng Diyos. Pero how about kung sa kasalukuyan ngayon ay patuloy ka pang humihipo, kumakain ng mga bagay na marumi? Kaya nga, mga kapatid, hindi namin, ang talakayan namin ito, talakayan natin, Brother Noel, patungkol sa kalusugan. Ito po'y hindi patungkol sa kalusugan. At tatanungin kita, Brother Noel, ang atin bang talakayan natin ngayon ay patungkol lang ba ito sa kalusugan? No? O may kinalaman din ito sa kabanalan? Okay. So, nabanggit mo na rin yung yun. Okay. Nabanggit mo na rin yung tungkol sa kabanalan ay hindi ko na Brother John actually matandaan ang talata na nagsasabi na pero naalala ko yun, Brother Noel, no? Ating pakita siguro sa screen. Okay. Yung ang aming talakayan ngayon, hindi lang ito patungkol sa kalusugan. Kasi ang ating talakayan patungkol sa kalusugan ito. Pero pag babasahin ninyo yung buong kapitulo ng Levitico 11, Apo. sa 44, atin pong mababasa. Kung dito po yung dahilan kung bakit ito ginawa ng Panginoon na batas sa kanyang bayan. Kaya kung kayo ay nagtuturing na kayo ay bayan ng Diyos, kayo ay iglesia ng Panginoon, ito po yung batas niya. No? Pag titingnan ninyo ang 44, yung buong chapter, pag babasahin ninyo yan, patungkol yan sa pagkain. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo'y magiging mga banal. Sapagkat ako'y banal. So, ang issue dito, Brother Noel, hindi lang
Na magiging malusog ka. Magiging malusog. Tuloy natin, no? Kalahati lang yung ating nababasa, no? At kayo magiging mga banal sapagkat ako'y banal. Huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad o gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Amen. No, mapapansin niyo sa 45 at 46, ito yung sabi niya dito, sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa iyo sa lupain ng Ehipto upang ako'y inyong maging Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon. At sa lahat mang mga may buhay na gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa. Amen. So malinaw yun, Brother Noel, na mayroon pala talagang batas. At ang issue dito, malinaw nating pinapaliwanag, hindi lang ito issue sa kalusugan, pagpakabanal. Dahil ang ating Panginoon ay banal. Ang sabi nga sa Bagong Tipan, be ye therefore holy, for I am holy. So yung talatang yon ay angko pa rin doon sa ating binasa doon sa Leviticus 11:44 hanggang 46. Amen. Sa palagay namin na ibibigay na namin, tatapusin na po natin ito, Brother Noel. At kayong tagapanood ngayong gabi, nais namin kayong ipanalangin. Maaring ang turo ng inyong mga pastor, ang turo ng inyong mga kaibigan ay ganito. Pero ika-consider ninyo, pakinggan ninyo ang kanilang turo. Ikukumpara ninyo, titingnan ninyo ang inyong mga Biblia. Ano ba talaga yung turo ng Diyos? Ang Diyos ba ay pabago-bago na ito sa Old Testament bawal, New Testament ay pwede na? Pabago-bago siya, wala siyang na Diyos, di ba? Pero ang Panginoon, hindi siya nagbabago. Pagbabasahin ninyo yung Malakias 3:6, ako ang Diyos na hindi magbabago. So sa pagtatapos, Brother Noel, tayo po'y manalangin at ipapanalangin natin ang ating tagapanood. Kayo po ang mga ngasiwa nito sa ating pagtatapos. Tayo po'y manalangin, mga kaibigan. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, kami po nagpapasalamat sa isang napaganda at maliwanag na pagkatalakay ng iyong banal na salita. Ngayong gabi, Ama, aming pakinggan ang mga ilang talata na kinakonsider namin na mahalaga upang aming lubos na mapangalagaan ang aming pangatawan. Sana maging ang aming mga tagapakinig, ang mga nanonood sa aming ginawang presentation na to, ang kanilang puso't isipan ay mapukaw. Ang Holy Spirit ay siyang gumabay sa kanila upang kanila din mapangalagaan ang kanilang mga physical na pangatawan at magkaroon ng kabanalan sa kanilang pamumuhay. Upang sa ganon, tanggapin sila ng aming Diyos na pinaglilingkuran at sa kanilang pamumuhay, marami pang magawa ang kanilang mga miyembro ng tahanan kung sila lamang ay malulusog sa kanilang physical na aspekto ng buhay. Sana, Ma, patuloy mo na pagpalain ang ministeryo na to na ginagawa ni Brother June, ni Brother Winwin, upang sa ganon marami pa mga kaluluwa na madala sa iyong banal na panan. Maraming salamat sa muli sa pagdinig sa aming panalangin kasama sa pagpapatawad ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.